Recantations are piling up in the flood control probe, but so are the ombudsman's witnesses. The Romualdez camp says 32 former Zaldico personnel have withdrawn their accusations, but the anti-graft body says it now has 42 witnesses against the former speaker. And it is not throwing out the original affidavits, as investigators also look into reports that some witnesses may have been paid to recant. Beyond the ombudsman probe, politics is also playing out on our screens and our gadgets as social media increasingly shapes how people discover, discuss, and even judge political issues. The question now is, are our feeds making us better informed or just easier to influence? Good evening, you're watching Political Beat. I'm Lourdes de Vera. The Office of the Ombudsman is pushing back hard against claims that a wave of recantations have weakened its investigation into the flood control scandal. And mobile journalist Arles de los Santos joins us live for the details. Arles, okay, anong mga sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kanina? But let's start with the recantations. Bakit sinasabi ng Ombudsman they may actually raise more questions rather than actually weaken the case? Lord, simulan natin doon kasi sa alegasyon na inilabas ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi nito na nasa 32 daw na mga testigo kasama nga yung si Early Goteza sa mga nagrecant daw ng kanilang mga testigo dahilan nga para sila ay maniwala na wala nang basehan yung mga reklamo at yung nilulutong kaso na isasampa ng Office of the Ombudsman sa dating House Speaker. Pero ayon sa Ombudsman, itong recantation daw ay hindi naman pagbura o eraser ng mga testimonya at mga alegasyon. Sa katotohanan nga daw, ito ay dagdag na ebidensya daw dahil ibig sabihin, dalawa yung statement na susuriin ng mga hukom or if ever, mga husgado. Syempre, yung dalawang ito, susuriin kung alin doon ang totoo. Pero dapat daw ay may mga tanong na masagot pagdating dito sa recantation. Una ay bakit daw nagtago itong mga affiant nang nagrecant sila ng mga testigo. Nung una naman daw ay humarap ito sa Senado at naglabas ng kanilang mga alegasyon at yung ilan nga ay pumunta pa dito sa Office of the Ombudsman para magsumite at magawa yung kanilang mga individual affidavit. At pangalawa, dapat din daw masagot yung mga umuugong na balita na nabayaran umano itong mga testigo na nagrecant ng kanilang mga testimonya. Arles, kasama dyan yung the so-called Maleta Boys pa rin. Tama ka dyan, Lord. Yung ilan ang bilang natin nasa 4 na yung nagrecant, at least doon sa mga Maleta Boys. Una, yung 3 sa kanilang mga individual affidavits na isinumite sa Office of the Ombudsman at yung pang-4 ay yung umalis or binawi yung kanyang testimonya sa kanilang joint affidavit na binasa nga doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero yung ibang mga pangalan pa, Lord, na kasama nga doon sa mga nagrecant umano ng kanilang mga testimonya ay wala pa tayong pangalan kung sino-sino nga ba ang mga ito. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, 42 na mga testigo yung kanilang hawak o pinagsasandigan ng kanilang nilulutong reklamo sa dating House Speaker. Anong mangyayari doon sa mga retractions? Kumbaga, paano nito maapektuhan ba, Arles, ultimately yung kaso? Well, Lord, kasi pagdating naman sa korte, kahit ilang testigo yung maihatlatag mo, ay hindi naman yan magiging issue basta relevant at talagang konektado doon sa kaso. Kahit isa nga lang dyan yung makapagdiin at makapagbigay ng mas matibay na testimonya, may posibilidad pa rin na ma-convict. Pero kung kahit marami yan or kung hindi din naman sasandig, so doon magkakaroon ng hamon. Pero doon sa mga nagrecant, una nang sinabi ng Office of the Ombudsman, kung paninindigan nila yung kanilang pagrecant ng mga testimonya, ang mangyayari ay dapat daw sa korte na nila ito bawiin at yung korte na din yung magdesisyon kung alin nga ba doon sa kanilang dalawang testimonya yung totoo at ang hindi. May sinabi rin daw si Assistant Ombudsman Clavano na they have received information na itong mga witnesses na ito raw were paid to retract.
Tama ka diyan, Lord. Kasi yun yung kasama nga sa mga tanong ng Office of the Ombudsman, no? Bakit nagtago na yung mga affiant doong nag-recant sila? Dahil noong unang beses, humarap sila sa Senado at ibinunyag nga itong mga alegasyon na ito, no? At yung pangalawa, dito sa Office of the Ombudsman para sa kanilang mga testimonya, plus yun na, yung umugong na balita na nabayaran umano ang mga ito. At sinabi mismo ni Ombudsman Boyeng Remulla noon na sa kanilang paniniwala, ang kampo ng dating House Speaker ang nasa likod ng mga ito, no, dahil sinong araw ba ang manginginabang kung babawiin ng mga pinaniniwalaan nilang testigo ang kanilang mga testimonya laban kay Romualdez. Ulit-ulit na ginigiit ni Assistant Ombudsman Clavano that recantation is not an eraser. Tama ka dyan, Lord. Kasi talagang kailangan patunayan pa din, no, itong kanilang mga naging pagbawi. Dahil yung ilan, nakita natin, tila may mga larawan pa na ipinakita. Itong ilan sa mga 18 bagmen, no? At yung ibang 18 bagmen naman, nung hininga ng reaksyon patungkol sa pagbawi ng testimonya ng ilan nilang sa mga kasama, ang sinasabi nila, tila nagpasilaw daw ang mga ito sa pera. Habang yung iba naman, para daw sa kanilang kaligtasan. Yung iba naman, ang sinabi ay dahil nabayaran daw. And even si Orly Guteza, di ba, meron siyang alegasyon sa isang video na sinasabi na sina Senador Dante Marcoleta daw at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod na ito na tumulong pa para mabuo nga yung kanyang testimonya at binasa pa at one point sa Senado mismo. Ano ro ba magiging pahiwatig ng pagtatago nito mga witnesses na ito, Arles? Sa ngayon, Lord, hindi naman sinagot ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kung ano yung implication niyan, no? Siguro naghihintay lang sila talaga yung posibleng maging epekto nito sa kanilang nilulutong kaso, no? Kasi kailangan talaga nakasandig sa malakas na basehan itong kanilang mga reklamo. Hindi pa natin nakukuha yung mismong detalyado ng mga reklamo laban kay Romualdez, pero nakita naman natin na meron niyang direct at indirect bribery, yung malversation at yung graph, no, at yung sinasabi nga na conspiracy to defraud the national treasury. So inaantay pa rin natin hanggang sa ngayon kung may susumite na nga ba ito, pero naghain naman ng supplementary counter affidavit ang kampo ni Romualdez nitong nakaraang linggo kaugnay ng mga alegasyon na ito at kasama na din yung pag-recant ng ilang mga testigo. Arles, ewan ko kung may dagdag na info ka rito, no? Kasi recently, the Office of the Ombudsman also asked Associate Justice Ronald Moreno na mag-voluntarily inhibit doon sa kaso na may kinalaman kay dating Senator Revilla kasi may kulay daw ng bias, kumbaga. Itama ka dyan, Lord. Sumite nga, no, itong Office of the Ombudsman ng hiling na mag-inhibit itong si Associate Justice Carl Moreno doon sa patuloy na pagdinig ng kaso ni dating Senador Bong Revilla, no? Dahil yung kanilang paniniwala ay may bias nga raw ito. Sinilip natin yung basehan ng Office of the Ombudsman patungkol dyan ng mga prosecutor, no? Ang sinasabi tila mas madami pa daw naging tanong itong judge na ito kumpara doon sa cross-examination na ginawa ng mga abogado ni dating Senador Bong Revilla. And we remember it, no, na may one time pa nga na nilinaw nito ni Moreno na sinabi niya, no, na hindi daw siya naglo-lawyer or hindi niya sinasabi na walang kasalanan si Senator Bong Revilla at nagtatanong lamang daw siya. Pero para sa bahagi ng Office of the Ombudsman, limitado na yung kanilang sagot dyan dahil since nakafile na nga yung kanilang motion, baka daw makover sila or matouch nila yung sub judice nito, no, yung merits ng kaso. Kaya sa ngayon hihintayin pa nila kung ano nga yung magiging desisyon ng Sandigan Bayan patungkol dyan. But now, sa ngayon, no, nananatili yung pansamantalang kalayaan ng dating senador na si Revilla. Nagkabilangan pa ng mga tanong Doon yata binasi isa sa mga basihan, Lord. Arles, yung mga bilang ng mga tanong. At Yes. talagang naka-indicate pa kung ilan ang tinanong sa mga Yes. opisyal dati ng DPWH kumpara dito sa ilan. Pero okay, Arles, palinaw lang. Ang sinasite kasi dahilan ay kumbaga disrespectful daw. Ito daw ay lacking in judicial restraint, unreasonable, unfair. Lord, nag-ugat kasi yan siguro din, no? Meron din posibilidad na yung pagbigay nga nito, no, ng basbas or pagbigay ng panig na payagan yung pansamantalang paglaya ni Revilla.
Pero kasi nakita naman natin yung mga hearing, mahirap magsalita for the Sandigan Bayan judges, pero sa ating observation, talagang pag nagtanong itong si Associate Justice Moreno, talagang sharp, no? At malakas din naman yung kanyang boses from time to time, pero marami siyang mga tanong na may mga punto rin naman talaga, no? Siguro may mga ilang time na tila nasindak yung mga testigo, pero I think yung isa sa mga pinakamadaming tanong siya doon sa pagharap ni Sally Santos ng Sims Construction at yung pamangkin nito na si Monica, no, na kinumpirma nga talagang parang nasa 200 mahigit ata yung mga tanong na mas mababa kumpara doon sa kampo nga ng defendant, which is si Revilla. Okay, on to another issue. Ano raw yung basis for the recommended graft cases against ang mga matugas ng Surigao at iba pa? Okay, linawin na agad natin, Lord, na sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang tugon sa kampo ng dalawang matugas na ito, no? Pero batay daw kasi sa record ng DPWH, no, idineklarang 100% completed na ang 80 million pesos na road project sa Del Carmen, Surigao del Norte, dahilan nga para buo rin na mabayaran umano yung kontratista nito, no? Pero nang isinagawa ng Office of the Ombudsman yung kanilang site inspection noong April 2006 ay natuklasan nila na nasa 65 to 70% pa lamang ang aktual na accomplishment ng proyekto. Kaya kasama din sa pinakakasuhan yung ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga personalidad na konektado doon sa umano'y contractor nito, no, na Bumetrics Development Corporation, na mayroon din umanong conflict of interest doon sa mag-amang matugas na sina Francisco Lalo Matugas at Francisco Bingo Matugas II. Ano yung pinagbumulan ng conflict of interest, Arles? Ang sinasabi, Lord, ay parang meron pa rin daw interest dito or may kalapit ata na mag-anak, no, kamag-anak dito, at sinasabi na meron daw mahigit 400 million na loan itong kumpanya, parang konektado doon sa dalawang mambabatas para makakuha sila ng mga proyekto, no. So pinagbabawal kasi yan sa RA 1319, specifically yung E and H na section nito, no, na kung saan nga bawal magkaroon ng any financial interest or any possible conflict of interest sa mga pagawaing bayan o mga proyekto ng pamahalaan, lalo na doon sa mga nakaupo na posisyon or opisyal ng ating pamahalaan. Sa issue naman ni Senadora Loren Legarda, okay, ngayon nagre-raise pa rin ng red flags over her repeated medical leave extensions. Hindi ba sila naniniwala doon sa sinabi ni Senate President Win Gatchalian? Pero bago yan, Lord, alam ba ilan yung guess mo na times na nagpa-extend ng medical leave si Senator Loren? Ilan If you ba? have an idea. 4? Yes, tama. 4 times na daw kasi na utay-utay yung medical leave ni Legarda, no, na na-extend na tila utay-utay, no, na ayon sa ombudsman, kung meron daw serious illness itong si Senator Loren Legarda, sana daw ay i-final niya na lamang ng isahan. Kasi mas nakakaduda daw yung timing neto. Higit lalo na hindi lang sa Senator Loren Legarda yung wala dito sa Pilipinas, kundi pati yung anak na ito na si Batangas Representative Leandro Leviste. At yung sinasabi, no, syempre yung timing nito na ngayon pa, kung saan nga umugong na yung nilulutong kasong plunder at graft dito sa mag-ina kaugnay ng mga umano'y anomalya at hindi pagkasunod nito sa commitment sa pamahalaan, no, pagdating doon sa solar energy. At may panawagan din ng ombudsman doon sa mga posible pa nilang investigahan, no, na kung maaari nga kapag kami mga investigasyon ay manatili sa Pilipinas para masagot yung tanong ng mga taong bayan at respeto na din pagdating doon sa investigasyon na isinasagawa. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan makapag-file ng counter affidavit ang mag-inang Legarda Leviste. Munti ko nang makalimutan na tanong, Arles. Okay, may sagot ba si Assistant Ombudsman Clavano doon naman sa pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte, no? Tungkol kumpleto daw lahat ng mga flood control projects niya mula 2019 hanggang 2022. Yes, ayan yung respack agad, no, ni Congressman Duterte ng Davao City. Pero ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, yung sinabi daw ni Ombudsman Boying Rimulya na Davao ay yung epicenter ng flood control projects, no, hindi naman daw ito pertaining doon sa corruption. Ang sinasabi lamang ay yung tila malaking pondo ay napunta doon, no. Syempre, hindi pa natin sure kung this year ba yan, though sa mga nagdaang taon nakita natin na umabot ng 51 billion pesos. At hindi naman daw yan doon sa allegation
information na may mga corruption pagdating sa Davao City. No? It's just that doon lang daw talaga nag-flow yung mga proyekto at yung pondo noong mga panahon na iyon. At syempre, ito yung distrito ng anak ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Short of saying, hindi porke completed ay walang anomalya, Arles. Possibly on that, Lord, no? Though ang Office of the Ombudsman naman na ang hahawak ng investigasyon ng mga flood control, corruption-related na mga reklamo, maging yung mga pagkakaso. At nakita natin itong mga nakaraan. Si Ombudsman Boyeng Remulla ay sumilip na din sa Cebu City para silipin yung mga pagawaing bayan doon. At inaasahan na madadagdagan pa yan sa paparating pang mga buwan. Alright, on that note, it's proper for me to say happy weekend sa'yo, Arles de los Santos. Magpahinga ka at mukhang mag-uulan na naman sa mga susunod na araw. Thank you, Arles de los Santos, our mobile journalist. Right, in politics, there are no permanent friends, only permanent interests. And we are interested in taking a quick break. Please stick around. And you're still watching One News Feed. From politics to technology, the digital space is playing an increasingly bigger role in how Filipinos get information. But as social media becomes a key battleground for political messaging, questions remain over whether it is helping inform the public or just fueling disinformation. And to talk about this and other pressing matters, we are joined by the man who embodies the very definition of reinvention, from corporate executive to tech entrepreneur to sneakerhead collector, lifestyle creator, to now increasingly political and civic commentator. We have Carlo Ople. Thank you. Thanks for having me, brother. I'm happy to be here today. Pinapanood lang kita, sir, eh. Pusho, ikaw nga pinapanood ko. Baka si ano yung napanood, yung senador. Alright. Alam mo, paano nangyari, Carlo, yung shift from, or were you always talagang ano naman, papunta na talaga doon? I think it was a confluence of several things. Unang-una sa lahat kasi, I treat content creation as a chronicle of who I am and what I like. So parang nung simula, it was about my career. It became about food pa nga at one point. It became about gaming. Tas yun nga yung sneaker face, alam mo yun. And then eventually, pumunta siya sa negosyo. And ngayon, itong pinag-usapan natin, which is more causes. No? So, the content I create is a reflection of my journey in life. Na parang habang tumatanda ako, kung ano yung naging exciting para sa akin, ano yung, kumbaga, what sets my heart afire, yun yung ginagawa ko ng content. Mas yung prism ng personal narrative pala. Yeah, so parang one day yung pangarap ko is when people are curious about what it was I was fighting for or what it was that I love, they could just literally look at my content and they get to know me a little bit better. Yung isa sa mga advocacies mo is yung tax. Yes. Lahat kayo nakarelate dyan. Yes. Maniwala kayo sa... Oo. Tapos, hindi ko na-guess, although nakita ko na naman, you see, the tax expert na suki mo, of course, idol natin yun. Simon Abrea. At mukhang may conspiracy na kayong dalawa. May pinaglalaban na kayo pareho. Oo, meron kaming alignment. Ang tawag pala namin kay Mon ang resident super saiyan ng podcast. Kasi every time nandun siya, talagang gumaganon siya. Kulang na lang manilaw yung buhok niya. But we are super in agreement dun sa income tax exemption, yung pagtaas ng cap. From 250,000, yung binigay sa atin was 350,000. Yeah. Ang gusto sana namin ay maging 500,000, maging 800,000 eventually 1 million, and then index it against inflation. Yun yung gusto namin. Kasi yung pinanggagalingan is the people who pay the taxes, which are your middle class and your businesses, they keep getting the shorter end of the stick. Sila yung walang nakukuha masyadong benepisyo. Para sila na sa sandwich eh. Yes. Lalong-lalo na yung generation na to that have to support sometimes their parents, and at the same time, may mga anak pa sila, di ba? So ang hirap nung situation ng middle class tsaka ng mga young businessmen and entrepreneurs. Sila yung walang ayuda. Correct. Exactly. Walang ayuda, and yet they pay the most taxes and they put in the most work. And we feel like they should be the ones rewarded kahit papano. Or kahit wag mo man lang isipin reward, kahit bigyan mo man sila ng konting tulong, lalong-lalo na ngayon. Parang, konting ano naman, sa amin yung bulk ng tapos yung pag-grow pa ng class na yon, doon magdedepende yung stability supposedly ng ekonomiya at sinasabi, upper middle class ang araw tayo. Pero, Ramdam mo ba? shaky pa. Isa sa mga pinag-iinitan mo ngayon, baha naman. Oo. Okay. Based sa mga nakausap mo,
may connection ba yung pagmimigay ng ayuda ng ilang mga personalidad sa baha doon sa isa mo rin pinanggigigilan na the stopping of online advertising of gambling? Gambling. Well, I think Sorry there- pala, gaming. Gaming. Ako, mas nakakainit na ulo. Well, I think there are different issues. In a way, they're kind of interconnected. Pagdating dun sa baha, matagal na natin pinaglalaban yan, even nung unang labas pa lang ng flood control. Kasi kahit sinong Pilipino naman talaga, dun magsisimula magalit. In fact, dun nagsimula yung pagiging more political ng content ko. Kasi nung nakita ko, I really couldn't parang stop myself from creating content about it anymore. Kasi if you think about it, parang town square ang social media. And maraming tao doon nagsisigaw. And sometimes yung sinisigaw nila, it's all fake news or propaganda. And I felt like it's the responsibility of people to not abandon the town square just because people are shouting loudly. You have to shine the light on what the truth is and what the facts are. And especially if you have causes to champion. No? So ako, that was kind of like the calling I had and realization. And that's why I went to the space to talk more about it. Now, going back to flood control, obvious naman na lahat ng Pilipino, busit na nangyari doon. Mag-1 year anniversary na, kada baha, mag-anniversary, maalala natin lahat na nangyayari. But yung kagandahan ngayon is, because of social media, parang natitable lahat ng mga bagay na pinag-iingayan ng lahat ng Pilipino. Parang yung agenda setting was taken away from closed boardrooms into the hands of people on their phones. Di ba napaka-powerful na realization on? Now, when people complain, when people talk about issues, when people shine the light on things that are important, for some weird reason, fortunately, the government actually looks at it and says, kailangan natin pagtunguhan ng pansin yan. So para sa akin, doon mo makikita yung powerful effect ng social media and ng content ngayon. Na it's no longer a way for you to just makikipagkwentuhan ka lang or gagawa ka lang ng content that entertains. You can actually have an impact on what policy will be prioritized, on what policy will be tackled by the government. And I think that's such a wonderful thing. And dyan papasok yung, kumbaga, constant pagtutok natin sa flood control. Dyan din papasok yung constant na pagtutok natin sa anti-advertising natin pagdating sa gambling. Kasi maraming buhay ng Pilipino ang nasisira pagdating dyan. Ano pinaghuhugutan mo doon, Carlo? For which was sa anti-gambling? Oo, Ay, Diyos ko. Marami akong kakilala, some of them family members, nalulung talaga sa sugal. And kitang-kita mo yung effect, tsaka ripple effect niya to the entire family. To the kids, to the parents, to the future generation even of those kids. Kasi yung damage ng isang tao nalulung sa sugal, napakalalim. It affects future generations. And doon mo makikita yung kinyari pinaghirapan ng isang lolo na kinyari sabihin natin family assets or whatnot, napunta sa isang sabihin mong tao na medyo nalulung sa sugal, magiging irresponsible. Tapos parang lahat yun it has a cascading effect on future generations. And that's why it's so devastating. And also, makikita mo din sa minsan sa mga negosyo, di ba, yung mga ibang empleyado, nawawala na lang, umuutang na lang sa lahat ng mga tao para, kumbaga, masustain yung bisyo nila. Yung tropa mo na hindi naman nangungutang, Biglang humiharap ng pera. for some reason, reach out sa'yo, tapos hiram, yun pala. Gusto kong sabihin, tol, kung sa drugs ba yan? Hindi daw eh. Hindi. Pang-scatter nila. Mas tsaka malala color pa game. pala. Oo. And ang mas nakakatakot, Lord, and nanggaling na mismo to dun kay PAGCOR Chairman Altenco, yung online gambling, ang tina-target niyan, yung mga tao, yung mga Pilipino na mas less fortunate. Ang tina-target talaga nila, yung mga tao na naghihirap na day-to-day, na don't have the luxury of actually gambling. Kunyari yung mga Grab driver, Grab rider, sila yung perfect Yung target anak ng market. kaibigan ni si Escudero. Oo, yun, di ba? So, ang ano kasi, pag sila yung tina-target, sila na nga yung kailangan matuto ng financial education para makaahon. And yet, they're the ones tempted and being targeted with advertising when it comes to gambling. Kasi sila yung taong sanay tumingin sa telepono buong araw, sila yung may daily income na pumapasok, so pwedeng maging disposable, pwedeng isang tap lang, magsusugal na sila. So, yun din yung parang nakakalungkot na hindi lang yung mga mayayaman yung tina-target. Ang mas nakakadurog ng puso, yung mga mas kailangan matuto humawak ng pera, sila pa yung mas nalululong sa sugal. Kaya siya sobrang tinamaan yung puso ko. At malalaman mo yung klase ng tina-target ng audience doon sa mga nag-endorsers sa kinukuha nila. Exactly. And doon mo makikita na ang target nila, mas bata. Kasi yun yung talagang tina-target nila. Kasi ang medyo mas may edad na, paano ba na-explain? Mababa na lang ang customer lifetime value.
Di ba? Pero pag tinatarget mo yung medyo bagets pa, mahaba-haba pa buhay niyan. Marami pang isusugal yan sa buong buhay niya. Kaya yung mga kinukuha nilang mga younger endorsers, younger celebrities, younger content creators. Naku, yan, isa pa yung nakakainit ng ulo. Yung paggamit ng ako na yung nagsusuper saiyan. Yung paggamit ng mga influencers sa pag-promote ng sugal, isa pa yung another issue altogether. Pero ang tinatarget talaga nila, you're the younger audiences and those na mas less fortunate na mga Pinoy. Naniniwala ka ba na biological daw yung gambling addiction? I think it's more of the environment that you are brought up in. Kasi kung lagi mo nakikita, sabihin natin, magulang mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, para ang nangyayari is nagiging curious yung mga tao. Tapos nabobombard ka ba ng advertisements araw-araw sa lahat ng medium? Nakikita mo pa yung paborito mong influencer na nagpo-promote ng sugal or nagla-livestream ng sugal. So ending, makikurious ka, so subukan mo na. Tapos doon na magsisimula yan. Kung wala kang self-control, lalong-lalo na sa online. Kasi ito yung difference eh. Pag sa casino, ang daming barriers. Di ba yung physically kailangan mong pumunta doon. Sa online, tatap-tap ka lang, nandun ka na kagad eh. Shout out sa mga nasa loob ng cubicle dyan. Tagal lumabas. At may naririnig ang ching, ching. Correct. And the apps are designed to be addictive. The apps are designed to hook you in. In fact, alam natin na maraming app design companies use consumer behavioral scientists para lahat ng features doon, yung kulay, yung sound, yung effects, yung movements are all meant to induce para ma-addict ka. Kaya nakakatakot. Pero hindi ba by default ang mga ganong platforms are supposed to level up in terms of attracting? Kasi yun ang ano nila, yun ang nature ng kanilang negosyo. Kasi kung hindi nila gawin yun, parang hindi nila minamaximize yung potential nila. I think it's part of the evolution of any business to go digital, including gambling. However, it also means that countries and governments should have a very clear strategy on how to deal with it. Kasi iba-iba ang atake ng mga iba't ibang gobyerno pagdating sa online gambling. I think kumbaga pwede natin sabihin, we've been very liberal about online gambling here in the Philippines. Correct. In fact, to some extent, we've been very encouraging for online gambling dito sa Pilipinas. Kasi nga, I think sumabog siya nung panahon nakakatapos na ng COVID at naghahanap talaga ng pera yung gobyerno. Feeling ko doon talaga siya pinaka-nagugat. Gaano kahirap mag-secure ng appointment with the presiding officer of the Senate impeachment trial? Yun, that one, I think, doon talaga kasi nagkaroon kami ng alignment on interests pagdating doon sa anti-gambling advertising. Kami naman, kung saan nag-a-align yung mga passion namin tsaka mga causes namin, we try to work with people. Kasi alam mo, ito natutunan ko sa misis ko, shoutout kay Mitch, di ba? It's not enough na mag-ingay ka. You have to do coalition building to be able to affect policy. Yan ang matututunan ng isang 44-year-old na katulad ko. Hindi na pwedeng mag-ingay ka lang. Hindi na pwedeng mag-post ka lang. If you want to move the needle, as my wife always tells me, you have to put in the work. You have to see how you can tap your network, how to work with people, how to work with different organizations, how to work with policymakers, to see how you can make bills turn into law and create meaningful change. At yan yung unsexy part, pero yan din yung mahalaga. Oo, kasi yun yung what you need to do to make the difference. Kasi if you're just going to make noise, if you're just going to make videos, yes, you will get attention. Yes, you will go viral. But going viral does not mean you create meaningful change. Meaningful change means working with different stakeholders, different policymakers, different organizations, and advocates to create that change that you want to have. Ang lalim nun. Si Mr. Ople po ang isa sa mga nag-pioneer po ng digital dito po sa TV5 po. Tatanong ko kay Carlo kung na-envision mo ba na mapupunta sa gantong direksyon ang teknolohiya at social media nung, let's say, mga 10-15 years ago at gaano siya kaiba ngayon, gaano ka, out of tangent talaga yung mga nangyayari. Pero bago mo sagutin yan, magbe-break muna tayo. Please avoid betting to another channel. More political beat after this brief recess. And you're still watching Political Beat, and we're still joined by technology and business content creator, and now increasingly super saiyan, political and civic commentator Carlo Ople. Alright. Yung tanong ko kanina, hanging question natin, na-envision mo ba na dito pupunta?
Yes, actually, as early as 2006, nung nakita namin yung pag-usbong ng online games. Totoong games hindi sugal. Yung mga Ragnarok at yung mga ganong klaseng games. Not the G word. Oo, not that one. Doon pa lang nakita na namin na ang laki ng future ng digital kasi it allows for you to interact, it empowers commerce, it empowers businesses. So, ang pag-iisip ko lang noon, it's only a matter of time. Kaya din from a career perspective, nag-shift ako from traditional brand marketing to digital marketing. So, this was as early as 2005, 2006. So instead of focusing all of my attention in learning the typical marketing kumbaga skills, talagang binuhos ko lahat into analytics, digital marketing, digital advertising. Nagtrabaho ako sa Friendster for a time. Ewan ko kung naalala mo pa yon, ang Friendster, mga testimonial, di ba? Pero nag-work ka doon? Yeah, I worked there for 2009-ish. I can't remember what year. Pwede ba ibalik yun? Actually, bumalik na siya. I think may Friendster na ulit ngayon. Pero iba na yata yung ano nila. I'm not sure if it's a gaming or dating or whatever type of website. Buti, at least ang panahon ng Friendster, people only had good words for each other. Testimonials. Di ba? Testis. Correct. Parang ang halay pakinggan. Parang anatomical part ng testis. Oo. Okay. May tanong ako. Na-alienate ba ng shift mo yung mga dati mong followers? Na iba-iba, of course, yung mga pinanggagalingan, ano? Iba yung collectors. Iba yung sneakerheads. Iba yung tech, iba yung mga gaming din naman. I'm a big believer na the algorithm of social media will deliver the content to the people who want to see it. So there's this saying by one of my favorite business content creators and idols, si Gary Vaynerchuk, we no longer live in the era of social media. We live in the era of interest media. Ibig sabihin nun, ngayon kasi, di ba before, yung content na napapakita natin are from people that we follow. Ngayon, the content that we see on our feeds are content that the algorithm feels that we are interested in, that we have engaged with in the past. So for me, the cue that I got from there is, I can literally be my raw self and talk about a multitude of issues. And the algorithm will be the one to take care, to deliver it to the people who want. So for example, pag pumunta kayo sa Facebook page ko ngayon, may picture doon na may nakita akong malaking Snorlax, inakap ko yung malaking Snorlax, tapos inuwi ko. Walang kinalaman yun sa politika. Tapos yung next post ko, nagreklamo ako doon sa proposal ng gobyerno na iba ng Facebook. Pagkatapos yung next post ko, picture ng Kirov. Alam mo ba yung Kirov? Naglaro ko ba ng Red Alert? Hindi. Basta malaki siyang blimp. Alam ko, it's the ballet, di ba? The Kirov Ballet. Well, this one is a big blimp that drops bombs. It's in a game. So, may picture ako noon, nasabi ko, namimiss ko na maglaro ng game na to. Tapos biglang next post ko, tungkol sa reklamo ko about gambling. So, hindi na yung uso yung dati na you niche down to just one topic. The algorithm will allow for you to express yourself as who you are, and it will be the one to take care to deliver the content to who wants to see it. Yun yung kagandahan ngayon. May quote yung makatadang si Walt Whitman. Do I contradict myself? No, I contain multitudes. Ganda nun. Pero parang ako kabaliktaran Instead of contain, parang, let's go! Ibigay mo ang lahat sa mundo. Di ba? Lahat ng alam mo, lahat ng meron ka, lahat ng interest mo. Parang siguro that's me being a very public person as well. And for some reason, may point na may tahi lahat yung mga yan. May common thread na baka lang hindi pa maipapaliwanag ng mga tao yan sa puntong ito. Carlo, ano tawag dito? Yung isa rin sa mga mainit na usapan ngayon ay yung pag-ban sa Facebook access sa isang certain age, gano'n. Naalala ko nung ako ay teenager, may issue yung isang senador sa Amerika doon sa yung PMRC, Philippine Parents Music Resource Center, na nilalagay yung mga expletive language sa mga albums, so mga rap, heavy metal, mga punk albums. Dahil sinisisi nila at one point yung mga waves of violence doon sa mga pakikinig supposedly ng mga albums na yun. Sa tingin mo ba extension lang ito or baka iba na yung mga bata talaga ngayon? I think una-una sa lahat, yung technology is growing at a much faster rate than our ability to understand what the impact will be on younger generations and future generations. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga magiging impact ng lahat nito 10 years, 15 years from now. Pero there have been signs already that can show that younger people, especially minors, might not be properly equipped to handle the pressures of social media. I'll give you an example.
I became a content creator when I was, 30 plus years old. So pag may nag-comment dyan na sinasabing mataba ka, hindi mo alam sinasabi mo, sa tingin mo may pake ako, Lord? Wala akong pake. Parang at the end of the day, ang isip ko lang, engagement, mas madaming views, thank you. Kasi I've grown to be very resistant because of age. Diba? Kasi pag binugbog ka ng buhay, kahit ano pang sabihin sa'yo ng mga taong anonymous, wala kang pake. Kasi alam mo na yung pinaka-importanting opinion sa'yo are the opinions of people that matter to you and love you. And you shouldn't really care for opinions of people who don't have your best interest at heart. So ganun ako mag-isip. Pero what about an 11-year-old kid who started a YouTube channel? What about a 14-year-old girl na, kumbaga, sinasabi na you're not pretty enough on Instagram? What about, all of those younger people na kahit ngayon hindi natin alam gaano kalaki yung impact niyan sa magiging psychology at buhay nila. So, the Facebook ban at now, it might be reactive to all of the issues, but at the very least, it will give a pause and will allow for kahit papano for us to catch up to ano ba talaga magiging impact ng technology. Hindi pa nga natin alam ano magiging impact ng AI long term Kung baka ngayon pa lang natin na-realize na ang grabe palang impact ng social media sa kabataan. Pero no one here knows what the impact of AI will be to our ability to learn, to do things, 'di ba? Yung paghihirap ba ngayon, lahat na lang ng bagay instant na lang, 'di ba? On a creative perspective, how does AI impact creative thinking, the creation process itself? So sometimes it's good to just pause. Kasi ang knee-jerk reaction ko, wag mo i-ban kasi I'm a very pro-digital person Ang gusto ko lahat ng opportunities bigay sa lahat ng tao. Pero at the same time, na-realize ko din talaga, lalong-lalo na when I talk to a lot of young creators na hirap to cope with the pressures of social media, na baka at the very least, it's good to at least pause for now. Ano yung pressure mostly ba? Ano yung common denominator sa pressure na nararamdaman nila? Ito ba yung parang the potential negative comments that they will... It's two things. It's the negative comments that they can potentially get if they put themselves out there. And number two, the constant comparing of themselves with others that they see on social media. And I think that one can be the most dangerous. Kasi parang nakikita mo all of these pretty people, all of these handsome people, a lifestyle that you probably cannot afford, and yet you want to have. And then when you go home, nakita mo yung reality ng buhay dito sa Pilipinas, diba? Doon nagkakaroon ng negative pressure na parang naisip ng iba sa kanila na kawawa naman kami. Diba? So yun yung mga types of battles that they have to deal with on social media. And yet there are also other battles. For example, when you go to online spaces, the internet is an open space, which means that there are a lot of influences in social media that can talk to you, that can talk to your kids. Not all of them are good. Diba? Not all of them have the best of intentions. And that's why, again, I agree with the fact na one, kailangan muna i-ban, but it's from the perspective of I just want to slow down for a bit and assess and see where this all goes. Sana wag permanent. Maybe in the future when there are studies that come out na there's a better way to handle it, to empower the younger generation, to protect the younger generation, let's go down that route. Pero for now, at the very least, we should pause and take a look and study kasi may parating pang mga bagong technology na hindi pa nga natin naiisip what the impact will be. Relax, maapektuhan lang yung pag-announce niyo ng schedule ng mga klase kung tuloy ba o hindi. Or yung mga assignments o yung mga reading, Correct. mga ganun. Yun lang naman marami namang nabuhay na wala nung wala yan. Correct, exactly. Wala yan. Alright, so interesting so ang weird, may mga hate ka pa rin nakukuha. Ay, madami. Iba-iba. Sino mostly, of course, hindi naman aamin yung marami doon. Pero sa tingin mo, anong suspecha mo sa mga taong ito? Ito ba ay, kumbaga mga kaanib ng influencer na kaanib ng mga ini-endorse nilang ini-endorse sila mga online gaming companies? I think, actually surprisingly, pagdating dun sa advocacy natin sa anti-gambling, wala masyadong haters pagdating doon. In fact, it's majority, like overwhelmingly in favor of the cause that we fight for. Puro, siguro mga 90 to 95% will be in agreement na dapat iban yan, dapat ipagpigilan. I think yung majority ng mga negative comments, naguguluhan kasi sila kung ano ba yung political side that I favor. Parang yun yung joke namin palagi sa team. Parang one day, makita mo, may sisigaw doon, DDS ka! Tapos biglang the next day, may sisigaw doon, Piklawan ka! Tapos biglang the next day, may maglalagay doon, well, loyalista ka. Kasi sometimes nga, when I post content, I don't really take a look at what are the colors. Kasi, sorry I can think for myself. I don't have to bow down and worship these politicians because you shouldn't. Diba? You shouldn't. Parang you should practice critical thinking and you should be, if there's one thing you should be pro, it's pro-Filipino. So ako yun yung stance ko ever since. So I think people are annoyed na hindi ka clearly identified with a particular camp and they use that as an excuse to say na
you're not part of them. Mali ka kasi you're supporting ganito. Pero ako, at the back of my head, pinipili ko lang naman yung mga issues that matter. Everything is a dichotomy to them. Exactly. It's either you're with them or you're Oo, against them, which is sad. Isa sa mga advocacies mo ay ilang beses ka na nag-guest ng mga USEC, no? Ng gobyerno Several, yeah. na may kinalaman sa Kuryente. Yeah. Ikaw ba'y bumili na ng electric-powered vehicle? We have a hybrid car. Yun. May reason kung bakit. So, kasi, nag-guest namin sa mga kaibigan namin content creator, si James Deakin. Yeah. Meron kaming conspiracy theory. Bumili na rin siya, di ba? Oo, meron din siya. Ang conspiracy theory namin, ang mga kotse minsan nagiging parang, it's going down the route of gadgets. Ang gadgets kasi may planned obsolescence. Ibig sabihin, Aray ko. after 5 to 10 years, tong teleponong to, bibili ka na ng bago kasi nasira na yung baterya, mabagal na yung RAM or whatsoever. Ang kagandahan ng lumang kotse na degas, basta alagaan mo yan, i-maintain mo yan, 10, 20, 30 years. Di ba? Kaya nga uso ang mga vintage cars. Yes. So ako, nung bibili ako ng kotse, alam ko na yun. So inisip ko, parang mas gusto ko yata na medyo, at yung compromise, hybrid, di ba? So doon ako kumuha. Yung at least in the middle, habang gusto ko makita kung talagang aabot ba sa punto na yun, every 5 years na lang, kailangan mo bumili ng bagong EV. I'm sure those fears are unfounded and a lot of EV companies will say otherwise. It's just that, from my perspective, I want to be dun muna sa gitna. Wag muna tayo dun sa pinakasagad. Yung kinuha mo ba may 3 letra yung pangalan? Hindi. Hindi? Yun. Hybrid nga yung kinuha ko hindi full. May hybrid naman yun eh. Di ko alam na may hybrid sila. Nagsisimula sa letter B? Yeah, hindi yun yung kinuha Ay, namin. hindi. Oo. Pag-usap tayo Kukwento ko mamaya. sa'yo mamaya. Sobrang tipid sa gas. Like, nakalahating gas namin. Di ba? Sobrang tipid. Oo, eh. Sobrang okay siya. At hindi totoo yung tataas yung kuryente ninyo. Konti lang na konsumong kuryente. No? Oo. Kumbaga, at the end of the day, I think there are a lot of solutions for everyone. Correct. You just have to pick the one that matches your needs and your... Tsaka siguro ito yung pinaka-totoo reason ko, ba't di kami nag-full EV. Nakatira ako sa condo. Tama. Wala namang EV charger yung condo. Di ba? So, I see. wala akong choice. Doon talaga ako sa hybrid, di ba? At least nakakatipid pa rin. I see. Pero ang problema, mamimiss mo yung gasolinahan ninyo. Namin? Namimiss ko ba? Yung local neighbor. Parang yung kawawa naman yung mga gas companies. Nalulugi na sila. Ay, wow. Pagkatapos ng Kawawa record-breaking naman kayo. revenues nila from last year, I don't think so. Di ba? Iyayabang na record-breaking revenues tapos atras. Actually ka, may opinion ka na. Ay, madami. And ito siguro yung pinaka-polarizing topic that every time I talk about, people, like half the room gets angry, half the room agrees. Kailangan talaga siya pag-aralan to see how it can work. Kasi sobrang napag-iwanan na tayo sa buong mundo when it comes to industrializing, when it comes to kumbaga to really embracing digital and really embracing what our role is in the world order when it comes to digital and AI. So, ang laki ng opportunities pagdating doon. But again, there are also a lot of risks. And wala pa naman talaga actual agreement that has been signed. Wala pang very specific details on what will be done. So ako, ang take ko on it is keep an open mind. Pagtingnan lang natin kung ano yung mangyayari. Umatras na ang Indonesia at mayroong ang Thailand may Siam Silica. parang ganun. Siam Silica. So, hindi ba parang medyo blinking warning sign na yun? There's definitely concerns. 100%. Like sabihin natin kung ano ba talaga yung mga concerns doon. Those have to be raised and discussed. But at the same time, kailangan din natin tingnan ano ba yung spirit. Kasi ang nangyayari ngayon, di ba minimina lahat ng mga materials dito. Pagkatapos nun, pinapadala yan sa ibang bansa para i-process at i-refine. Yun yung missing link natin eh. So, yun yung magandang pag-aralan. Pag nagawa mo yun dito, that will create so much economic opportunity. Again, I'm not saying na we should jump into it with our eyes closed and take everything saying yes, no? But there has to be that discussion. There has to be that analysis. Kasi kung wala, baka naman we're throwing away something, di ba, na makakatulong pala. At the end of the day, it's about compromise eh. So much impassioned debate about something na lahat ay nagsispekulate pala. Correct, wala pa napipirmahan. Di ba? Mangyayari pa yan later walang down the road. technology transfer. Oo. Ang mapupuntang trabaho dyan, mga low-level jobs lang yan. Mga Correct, 'di ba? Pero ang dami yan na pwedeng pag-usapan pa as the months go by. So ako, ang appeal ko sa atin mga kababayan, let's keep an open mind. Let's keep our ears open, makinig tayo, and then assess as the facts come. Kasi again, yung sinabi ko kanina, 'di ba? Pagdating sa town hall, ang dapat manaig na malakas na boses is yung boses that speaks the truth and speaks the facts, not fake news. So antayin natin maglabasan lahat yan, and then we can make our own formed
analysis and recommendation if it's something we should do ba or not. Tsaka yung pangalan nila dapat palitan eh. Hindi ko nga naiintindihan ba't yun yung pangalan eh. Diba? I-assume mo parang, okay, it's after Pax Romana supposedly. Eh kaya naman mayroong peace, decades of peace yun. Kasi kinonquer na lahat nila yung mga lands. Exactly. Parang ina-assume mo, so ano parang sinakop nyo rin kami? Oh, tas may ancestral land pa daw doon, 'di ba? Again, those are things that are coming out. So, yun yung mga kailangan pag-usapan. O, yung mga imperialist flashbacks of sorts. Okay, Carlo. Top 3 sneakers of all time. Of all time, ang paborito ko ngayon kasi iba yun eh. Nga pala. Sinasabi mo na napakaraming perang nawala generational dahil sa gambling. Pinasok mo watch collecting. Nako! Mas mura pa mag-drugs, Carlo. Sinasabi ko sa'yo. Huwag tayo doon. Bakit mo ginawa sa sarili mo yan? Ang relos? Yes. Ay, ano naman ako? Tinan mo relos ko ngayon. G-Shock. Hindi naman kailangan Swiss palagi. Ganda. Hindi naman kailangan yung tig-1,000. But anyway, going back to the sneakers. Yeah. So, favorite sneakers of all time. Unang-una sa lahat, siguro Air Force One. Kasi ang ganda lang talaga ng kwento, tsaka ng itsura. Bagay siya sa mga taong katulad ko, na medyo malaki. Di ba? So, ganda nung look. Lalo na yung triple white, napakalinis. So, paborito ko yun. Pangalawa siguro, I'll go to the more modern selection ko siguro of shoes. Any of the new comfort era shoes, 'di ba yung mga medyo mas matataba ng konti na medyo malalambot yung ilalim. Ako paborito ko Hoka Cliftons kasi it's built for people who have flat feet. So yung paa ko kasi flat, so kailangan ng additional support. So yung Cliftons kahit Hindi aesthetics to Hindi aesthetics. Pero maganda rin naman yung tsura. May lahat naman, yung kagandahan kasi ngayon, lahat naman ng sapatos, may kulay na gusto mo. Kung gusto mo triple white, kung gusto mo orange, kung gusto mo purple, kung gusto mo iba-ibang kulay, all the brands, Nahit diba? yung term colorway. Naiinis ako sino nagpauso. Kasama yan sa usapan. So, Number 3. and any of the... So Nike, Hoka, Tas siguro yung the shoe that got me hooked on sneakers in the first place, lalo na ng mga early, I think mga 2018 ba yun? Yung Off-White Presto. Collaboration ni Virgil Abloh and Nike. Off-White OG Presto. That's up until today one of my favorite sneakers. may God rest his soul. Oo nga. So may fashion bent ka pa talaga, pala talaga, ano? It really depends on what I find comfortable. Kasi hindi naman ako fashionista in the way na tipong mayroon ako specific aesthetic tsaka specific look na gusto. Kumbaga, what I find comfortable, what I resonate with, what I like, doon talaga ako nag-gravitate toward. So for example, ngayon, sobrang paborito ko itong mga Nuragi type jackets. Yes. Kasi ang ganda lang talaga ng itsura. Ito ang ganda, may Filipino influence to. These are weaves from Davao, di ba? Or Mangyan yata, na nakita namin na ginawa nila at nilagay nila dito. So ang ganda lang nung pagdikit nung both cultures. So dito ako nag-enjoy ngayon sa mga ganitong klaseng, kumbaga, aesthetic. Okay, as collector, di ba sabi na, parang primal extension daw yun ng hunter-gatherer mentality. I like that. Di ba parang, me, go cave. Bonk. Oo. Bring home. May connection ba ito, as collector ba, ano yung next phase mo? As a collector? Oh, that's such a good question. I think from a material perspective, hindi mo mawala sa akin that I always want to collect things. Kasi through the years, I end up collecting different things depending on what I'm passionate about. From technology, to sneakers, to trading cards. Completist ka ba? Hindi. Kasi completist, di ba, you want the entire selection. I'm more of parang, kung ano yung nagugustuhan ko specific line, I'll just focus on that. So for example, ngayon, natutuwa ako kay Snorlax. So, Pokemon cards sa Snorlax. So, alam niyo siya, napakadami kong Snorlax Mahal cards daw yun, Hindi, binibili ko lang yung mura, yung mga 300, 400. So, Yung isang senador, collector din ng Pokemon. ay, customer namin siya. Wow! Pupunta sa unbox yun, namimili minsan ng Pokemon cards. Basta wag mo lang papasukin, relo at vinyl collecting. Ay, sinabi mo Mas pa. mura mag-drugs, sinasabi ko sa'yo. Pero either of those three, hindi ko papasukin. Vinyl collecting, watches, and drugs. Iwasan natin yan. Alright, on that note, happy to end the weekend with the talk. Maraming salamat. Maraming salamat, brother. I appreciate Carlo it. Ople, tech and business expert and content creator and eternal collector. Alright, we're just taking a quick break. Political Beat will be back faster than you can say unity.
privileged speeches, manifestations, accusations, denials, condemnations, live streams. Our political culture is drowning in words. Everyone is talking, including me right now, of course, but very few appear to be listening. But the other day, for 1 minute, something rare happened. Senator Lito Lapid was asked to lead the entire Senate in a moment of silent prayer. It was, of course, intended perhaps as a joke. It was visible on the conspiring smiles of Senators Gatchalian, Ejercito, and Tulfo. But in that prank, there gleams an accidental morsel of wisdom. You see, silence has occupied a peculiar place in philosophy and religion precisely because it removes the shelter of rhetoric. Without words, one cannot grandstand, insinuate, sermonize, or disguise a political attack while invoking the name of the Almighty. There is only the politician, whatever remains of his conscience, and perhaps this is why silent prayer is particularly appropriate for legislators. Before asking God to illuminate the nation, there ought to be a moment when those entrusted to lead the nation are left alone with themselves for an entire minute. No microphones, no cameras to perform for, just a direct examination of one's own thoughts. It was simply a silent prayer, but politics occasionally produces philosophy by accident. And in a Senate where words have become weapons, shields, smoke bombs, and occasionally blunt instruments, Lapid's minute of silence posed an unexpectedly serious question. After everything has been said, what is left when a politician has nothing left to hide behind except himself? Of course, Lapid probably did not intend to stage a meditation on Wittgenstein, Kierkegaard, and the metaphysics of political speech. Silence is not simply the absence of sound. And perhaps democracy could use a little more silence, not simply from senators who might finally use the opportunity to think, but from those who ultimately have nothing to say. So this is my point, where I now shut my mouth. Again, we end with Wittgenstein's famous words, that of which we cannot speak, we must pass over in silence. And that is the word of the Lord for tonight, the Political Beat, this Friday, 28th of August. I'm Lourdes de Vera. May your weekend be filled with peace and silence.